Dr. Vito, ano po ba ang mga dapat nating iwasang pagkain kapag po tayo ay may ubo at may sipon? Ito po ay partikular sa ating mga batang pasyente, matatanda, at gayon na rin po sa inyo. Kadalasan kasi tumatagal po ang mga simptomas na gaya ng ubo at sipon, lalong-lalo na ngayon nagpapalit at nagbabago ang ating panahon. So number one, iwasan nyo po at ipagbawal sa mga matatanda, mga bata at may sakit ang pagkain ng matamis, yung mataas ang sugar. Dahil ito po ay nagkakos lamang ng inflammation at the same time, ito po ay nagpapababa po ng ating immune system, particular kung ito po ay viral infection. Pangalawa, iwasan nyo po ang magrekomenda at uminom kayo ng alcohol dahil ang ilang Pilipino naniniwala po sila na ang alcohol nilagyan ng kalamansi ay gamot at nakakatulong sa ubo at sipon. Mali po yan. Ito po ay magkakos lamang ng inflammation ng daluyan ng ating hangin, ng ating baga. At ito rin po kung paano tayo nadidehydrate. Ibig sabihin, umiihi lang tayo ng tubig. At mas kailangan dapat natin ng tubig para po lumusaw ang ating plema. Pangatlo kapatid, iwasan ang mga caffeinated products, yung mga kape. Bakit po? Kadalasan ito rin po ang rason kung bakit tayo umiihi dahil sila po ay diuretic. So, mas lalong hindi po sila nakakatulong para lusawin ng ating mga plema. At the same time, sa mga batang may ubo at sipon at patanda. So, pang-apat kapatid, yung mga milky product. So, may mga, kung ito naman po ay bata po, syempre less than 2 years old, ito naman po ay dependent ang mga bata sa mga breastfeeding. So, ipagpatuloy lamang. Ito po ay kapag sinamahan po ng gatas. So, kadalasan po ito po ay nakakapagpalapot po ng plema because ito po sa atin ay nagkakos ng irritation kung sobrang tamis ng inyong gatas. At panglima, iwasan nyo po ang paglalagay o pagkain ng spicy food, yung maanghang. Lalo yung mga may kompo na capsaicin. Bakit? Dito po nagkakos po ng irritation ng ating mga lalamunan. Kadalasan, mas lalo po tayong inuubo at sinisipon. May mga ibang individual po kasi na nakakatulog to sa kanila. Mas lalo po sila nakakapaglabas ng plema at sipon. Kaso nga lang po, hindi po applicable sa ating lahat dahil yung iba, hindi po sila sanay sa maanghang na pagkain. Kaya kung kayo po ay nanonood po nito at alam nyo po at ito po ay gusto nyo pong iwasan, ibahagi nyo po sa ating mga kasama nang sa ganun po ay maiwasan po natin ang paglala ng ubo at sipon. At iwasan din po natin ang mag-self-medicate po ng mga gamot na hindi naman po angkop para sa inyo, hindi po para sa inyo. At dapat malaman natin kung papaano po ito maiiwasan. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.